Hi guys, welcome to my channel. Hello guys, papunta ako ngayon sa Alabang. May kamita pa ako doon ngayon na breeder ng flower horn. Nag-order kasi ako sa kanya ng fry para pambenta ko dito sa Laguna. Galing pa siya ng Caloocan. So mag-meet up kami halfway sa Alabang ngayong umaga. It's only 7 o'clock AM. Umorder ako sa kanya ng 100 pieces. Bago ako bumili ng flower horn fry, prepare ko na ang tanks na paglalagyan ko sa kanila. Mga 5 days ako nagsacycle ng tubig para sa aking mga bagong fry. Just to make sure na wala akong magiging problema pag nilagay ko sila doon. Ito ang magiging quarantine tank nila. Hayaan ko muna sila ng 30 minutes dyan for acclimatization. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang process upang hindi mabigla ang isda natin sa pagbago-bagong temperature ng tubig. Deadly rin kasi para sa kanila kung idadiretso nyo silang lagay sa tubig. Yun ang tinatawag na water shock. After na acclimatization, ilalagay ko sila sa isang container. Dahil ayokong ilagay mismo yung tubig nila sa tank para makaiwas na rin kung sakaling may contamination. Kahit tiwala ako sa breeder na kinuhanan ko nito, mas mabuti pa rin mag-ingat dahil livestock sila. Gagamitan ko sila ng net para i-transfer. Ka-quarantine ko sila dito ng mga 1 linggo bago ko sila ilipat sa grow out tanks. Mukhang nagutom sila sa biyahe kaya binigyan ko sila ng Tubipex. Nagre-resell din ako ng Tubipex once a week. Marami rin ako regular clients na kumukuha ng Tubipex.
Nagbebenta rin ako ng wholesale kung merong may gusto. At syempre, mas mababa ang presyo nun kaysa sa regular price. Hinahayaan ko silang pumili ng isda na bibili nila. So yun guys, kung mag-aalaga kayo ng flower horn for profit, meron kayong dalawang choice. It's either mag-breed kayo ng sarili nyo o bumili kayo ng fry para i-grow out. Sa totoo lang, mas malaki ang kita kung kayo mismo mag-breed. Kasi pag ang flower horn na breed nyo, ang dami niyan mga 500 to 1,000 pieces yan. So kung mabubuhay nyo lahat yon, magkakaroon kayo ng unlimited supply ng fry at pwede nyo i-grow out lahat. At choice nyo rin yun kung ibebenta nyo lahat ng fry nila or magtitira kayo para i-grow out. Kasi ang flower horn, mas mataas ang price pag mas malaki na sila. Lalo na yung mga meron ng kulay at malalaki na yung hump. Umabot yun ng 1,000, 2,000, depende sa quality rin. Pero yun nga, hindi naman ganun kadali mag-breed ng flower horn talaga. Kaya medyo mataas din yung price niya. Kasi yun nga, bibili ka ng quality na breeders. Tapos kailangan nasa tamang age na sila na maturity para makapag-breed. Tapos may tamang process din para mag-breed, so hindi rin siya ganun kadaling makabreed talaga. Ang maganda naman kung bibili ka lang ng fry, mas marami kang choice kasi ang dami ring breeder. Mapipili mo talaga kung ano yung gusto mong strain. So yun, kung mabilis ang profit, talaga mas maganda kung mag-reseller ka na lang at bumili ka ng fry. Tapos ibenta mo yun, then yung iba itago mo, gawin mong grow out, mas mahal mo mabibenta yun. Kailangan mo nga lang ng lalagyan para sa grow out mo, para i-groom mo sila at mas mabenta ng mas mahal. Kung may mga nakalimutan pa akong sabihin na may mga gusto pa kayong malaman, comment lang kayo sa baba tapos sinasagot ko naman yun agad-agad. Para sa mga ngayon pala nakanood ng video ko at di pa nakaka-subscribe, click nyo lang yung subscribe button at yung notification bell para ma-notified kayo pag mag-upload ako ng mga bago kong video, para makita nyo rin yung iba kong video. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share para malaman din ng iba ang mabuting balita. Malaking tulong sa akin yung dumami subscribers ko kasi may gusto ako i-hit na target ng numbers of subscribers. So sana supportahan nyo ako. Maraming salamat. At bago ko tapusin ang video na ito, syempre hindi mawawala ang mga shoutouts. So yun, dumadami na ang subscribers ko. Shoutout sa mga bago ko subscribers. Shoutout kay Joshua Lopez, kay Lucky Reynaldo, kay Guapitos Aquatics, at kay Salty Acid 21. Happy fish keeping sa inyong lahat dyan. Gusto ko nga rin pala magpasalamat kay Sir Arman Samante sa pagbibigay sa akin ng magandang deal sa mga fry na aking ire-resell. Kung malapit kayo sa Bagong Silang North Caloocan, malapit dyan si Sir Arman, nandyan yung farmhouse niya. Pwede nyo siyang i-visit. Ilagay ko na lang yung link na sa baba para ma-message ko siya sa Facebook. Hanggang sa susunod na video mga kahabi. Bye! Don't want to mislead, this is all you need.